Isa pong malaking milagro ang nagaganap ngayon sa Antarctica. Isa pong nakakagulat na pangyayari sa lugar na ito na kung saan punong-puno po ng yelo. Subalit nakaraang mga taon lamang mga sangkay ay nanganib na matunaw ang malaking bahagi ng yelo sa lugar na ito, na posibleng magdulot ng katakot-takot na problema sa buong mundo at pagkalubog ng maraming mga bansa o syudad sa ating planeta. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay ang misteryosong naganap o nangyayari ngayon doon sa Antarctica na pinag-uusapan po ngayon ng maraming mga scientists. For the first time, may nakita po silang pagbabago na ikinagulat ng mga matatalinong tao. Anong milagro o himala ang nangyari sa lugar na nanganganib na mabura ang napakalawak na glaciers o mga yelo? Isang malaking problema ng ating mundo ngayon mga sangkay ay ang matinding pagbabago ng klima. Kung papansinin po natin, ibang-iba na po ang panahon natin ngayon mga sangkay. Kapag tinatamaan po ng bagyo ang isang lugar, ay talagang napakalala, napakatindi. Maraming mga tao mga sangkay ang pumapanaw dahil nga po sa mga natural disaster dulot po nitong climate change. Ang climate change po natin ngayon mga sangkay ay abnormal. Ito po ay dahil sa global warming. Dahil sa patuloy na pagtaas ng temperatura mga sangkay, umiinit ang ating panahon sa ating mundo. At dahil dyan, nakakabuo po ito ng iba't ibang klaseng disaster sa ating planeta. Kagaya na lamang po ng pagkabuo ng mga halimaw at katakot-takot na mga bagyo na tumatama po sa iba't ibang mga bansa. Kagaya na lamang po ng bansang Amerika. Sa sobrang init ng panahon mga sangkay, dahil sa global warming na nag-cause ng abnormal climate change, kusang nasusunog po ang maraming mga kagubatan sa ating mundo. Kagaya na lamang po ng mga nangyayari sa iba't ibang panig ng ating planeta. Sa iba't ibang mga kontinente, nagaganap po ito mga sangkay. Sa Europe, sa Amerika, maging dito sa Asia, nangyayari ito mga sangkay. Kamakailan lamang nakaranas ang bansang Amerika ng grabing pagkasunog sa California at iba't iba pang mga lugar kung saan nahirapan po silang apulahin ito. Ang mga kabahayan at mga mansyon ng mga mayayaman mga sangkay ay hindi po sinanto ng katakot-takot na wildfire. Ang apoy mula po sa kanilang mga forest o kagubatan mga sangkay ay naglakad o tumakbo papunta sa mga malalawak na mga lugar ng bansang Amerika. Maging ang mga mansyon ng mga negosyante, mga mayayamang tao, mga sikat, mga Hollywood stars ay tinupok at wala po silang nagawa. Ito po ay dahil sa tumitinding pag-init ng ating panahon o tumataas sa temperatura. Dahil din po dyan mga sangkay, nagaganap ngayon ang grabing pagkatuyo ng mga patubigan, mga ilog, mga sangkay na kung saan nagkakaroon ng drought, nagkakaroon po ng grabing heatwave sa iba't ibang panig ng ating mundo. Ito po ay dulot ng climate change dahil sa lumalalang global warming. At isa sa epekto neto mga sangkay ay ang pagkatunaw ng yelo sa Antarctica. Matatandaan mga sangkay na nagkaroon ng malawakang pagkatunaw ang yelo sa iba't ibang panig ng ating mundo, lalong-lalo na po sa Antarctica, ang lugar na kung saan may napakalawak na espasyo ng yelo sa ating mundo. Ito daw po ang nagsisilbing aircon ng ating planeta kung bakit hindi po tayo umiinit ng umiinit. Kaya't maraming mga scientist ang natatakot na pag natunaw na po ang yelo sa Antarctica, ano na po ang init na mararanasan ng ating mundo. Isa po itong katakot-takot o dilubyong magaganap sa ating planeta kapag nagkataon na nangyari ito.
Isa sa pinaka nakita mga sangkay na malalang pagkatunaw ng yelo sa Antarctica ay noong 2011 hanggang 2020 at sa mga sumunod pang mga taon nakitaan po nila ng matinding pagkawala ng yelo mga sangkay, losing ice at rate of 142 gigatons per year. Ganyan po kalala mga sangkay ang nangyayari noon from 2011 to 2020 at sa mga sumunod pang mga taon. Kung kaya't mga sangkay, ang mga scientists ay nagpapanik hanggang sa nagkaroon ng Paris Agreement para daw po ayusin ang ating planeta dahil po sa kinakaharap nitong climate change. Maraming mga bansa, mga sangkay na instead na gumamit po ng oil sa kanilang mga sasakyan, sila po ngayon ay nagpapalit na. Gumagamit na po sila mga sangkay ng mga sasakyan na electric at mula po sa araw ang ginagawang energy na pumapasok sa sasakyan. Kagaya na lamang po ng bansang China na ngayon ay ilang taon na lamang mawawala na po ang mga sasakyan na gumagamit ng gas. Ito ay bahagi mga sangkay ng kanilang pagsuporta sa pagsasaayos sa kapaligiran at pagsasaayos mga sangkay sa kalikasan ang nawasak dulot po ng tao. Sinusubukan ngayon mga sangkay ng maraming mga bansa na isalba ang nanganganib na planet Earth. At ngayon mga sangkay, kung noong 2011 to 2020 ay matindi ang pagkawala ng yelo doon po sa Antarctica, isa pong nakakagulat na balita ang lumabas. Ayon po kasi sa report, Antarctica gains ice for the first time at nagkakaroon po ngayon ng reverse sa nangyayari sa lugar na ito. Papaano kaya naganap mga sangkay ang pagbabago sa lugar na ito? Nagkakaroon po ngayon ng himala sa Antarctica. Ang dating nagbabagsakan at natutunaw na yelo sa lugar na ito mga sangkay ay dahan-dahan pong bumabalik at mas dumadami palalo. Ayon sa report, a surprising shift is underway at the bottom of the world. Matapos daw po ang ilang mga dekada ng pagkatunaw ng yelo na nagdudulot po ng pagtaas ng level ng tubig sa karagatan dahil po sa matinding pagkatunaw ng yelo sa lugar na ito. Ngayon naman mga sangkay, isang himala ang nakita ng mga scientists sa kanila kasing pag-aaral. Nakita nila ngayon lamang na dumadami na naman po ang yelo sa lugar na ito. Isang pag-aaral ang naipublish mga sangkay nito lamang ng Science China Earth Sciences. Nakita nila mga sangkay na pag-alaman na ang Antarctica na pagbabalik po o pagdami ng yelo mula daw po sa 2021 hanggang 2023, malaki daw po ang in-increase ng yelo sa lugar na ito. Nung malaman po ito ng mga scientists, sila po ay talagang nagulat dahil ibang-iba po itong nakita nila mga sangkay kaysa sa kanilang mga naunang pag-aaral na kung saan nakita po nila na ang yelo nga po sa lugar na ito ay nanganganib, na ang ibig sabihin, ang buong mundo ay nanganganib na lumubog dahil po sa pagkasira ng Antarctica. The rebound is especially significant in East Antarctica na kung saan nakita po nila mga sangkay na mas mabilis po na lumalawak muli ang yelo. At ngayon mga sangkay, sa kanilang nadiskubre, nagkaroon muli ng kakaunting pag-asa ang mga scientists at nangangarap mga sangkay na ito ay magtuloy-tuloy at dumami muli ang yelo sa lugar na ito. Bagamat bumabawi pa lamang po ngayon ang Antarctica dahil malaking bahagi po sa lugar na ito mga sangkay ay natunaw na. Naibalita nga po mga sangkay kamakailan lamang na may mga lugar po sa Antarctica na instead na puti ang kanilang makikita, nagkaroon na po ito ng kulay green. Ang ibig sabihin, ang lugar na yon ay wala na pong yelo at tinutubuan na po ng mga halaman. At ang inaakala ng iba mga sangkay, okay yon, isa pong milagro. Ayon sa mga scientists, delikado na po yon. Dahil ang ibig sabihin nun, nanganganib ang Antarctica at natutunaw na po ang yelo. At kapag natunaw ang yelo mga sangkay, magdudulot po ito ng pagtaas ng tubig sa karagatan. At marami pong mga lugar sa ating mundo ang lulubog. Isa na po dyan mga sangkay, ang Manila City na tinukoy nga po ng mga scientists na by 2050, malaking bahagi ng Manila City ang lulubog dahil po sa pagtaas ng tubig sa karagatan.
Sa ngayon mga sangkay, umaasa ang mga scientists na ito po ay simula ng malaking pagbabago sa Antarctica. But most scientists, mga sangkay, sinasabi po nila na itong nangyayari doon sa Antarctica ay isa lamang pong temporary unless magtuloy-tuloy po ito ng ilang mga taon. Sila pa rin po ay naniniwala mga sangkay o nakikita po nila ang ating mundo dahil nga po sa global warming na nagdulot po ng abnormal na climate change. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.